we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nagpakawala ng tubig ang Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, umabot kasi sa 212 meters ang water level sa dam at inaasahang patuloy pang tataas dahil sa pag-ulan. Dahil dyan, isang spillway gate ang binuksan kaninang alas 11 ng umaga. Bukod sa Angat Dam, nagpakawala na rin ng tubig ang Ipo Dam. Abiso nila sa mga nakatira sa mga mababang lugar o tabing ilog, maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig. Samantala mga kapuso, maging alerto rin dahil sa patuloy na magpapaulan ang iba't ibang bahagi ng bansa o sa iba't ibang bahagi ng bansa ang amihan at easterlies, pati na ang posibilidad ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang pag-ulan sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Central Luzon at Ilocos Provinces. Pagbaha sa ilang bayan sa Cagayan naranasan dahil sa pag-ulan na dulot ng amihan. May ulat si Ivy Hernando. Dalawang tulay ang hindi madaanan sa bayan ng Peñablanca dahil sa pag-apaw ng tubig. As of 7 a.m., 8 tulay ang hindi rin madaanan sa Baggao. Ngunit nakauwi na ang mga pamilyang nag-evacuate mula sa 4 na barangay. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong eskwelahan simula pa kahapon. And some barangays in Baggao conducted preemptive evacs doon sa mga households that are near their waterways. Somehow yung pag-apaw naman hindi naman ganun kalaki. It's just below the knee. But it has granted some students na patawid pauwi ng kanilang mga bahay. Dulot ng sama ng panahon na epekto ng northeast monsoon, umapaw ang ilang ilog sa Cagayan. Kabilang na ang Dumon River sa barangay Mabunog at Taran, kung saan hindi nakatawid sina Teacher Vladimir kasama ang 3 iba pang guro ng Risic Elementary School. Gusto sana namin talagang uwi, ma'am, kasi yung isa kong co-teacher pa, may sakit yung anak niya. Ayaw namin sanang matulog doon, ma'am, kasi wala kaming mga damit. Kapag mababaw ang tubig, nilalakad lamang daw nila ito o sumasakay ng balsa. Sa ngayon, bahagyang bumaba ang level ng Dumon River at Cagayan River. Nakatawid na ang mga guro kaninang umaga kung saan naabutan naman nila sa kabilang bahagi ng ilog ang mga estudyanteng hindi rin nakatawid at natulog na lamang sa barangay hall. Kung maaari, iwasan mo nang pumalawag sa mga ikailugan kasi yun nga po, gawa ng malakas yung daloy ng tubig pababa. Siguro tayo na lang po natin na tumigil yung pag-ulan. Panakanakang ambon ang nararanasan sa southern part ng Cagayan habang light to moderate rain sa northern part ng lalawigan na maaaring magtagal hanggang sa Sabado ayon sa forecast ng Pag-asa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, nakawan ng underwear. Problema sa isang barangay sa Kawayan City, Isabela. Tutukan sa report. Nawawala sa kapitbahay din niya. Naalarma umano ang mga kababaihan sa Barangay District 1, Kawayan City, Isabela dahil sa pagkawala ng kanilang mga underwear. Pero kamakailan lang, nasolusyonan na ang problema matapos matunton kung saan at sino ang nagnanakaw at nagtatago nito. Suspect ang isang lalaki na kapitbahay mismo ng mga biktima. Ginagawa raw ang pagnanakaw tuwing siya'y nalalasing at kapag madilim na. Mahigit 10, ma'am. Halos lahat ng kapitbahay niya. Ma'am, kinukuha pa rin daw niya, pumapasok. Sa banyo? Opo. Ang isang biktima, Mayo pa raw ngayong taon nang magsimulang mawalan ng underwear sa Andrea, hindi tunay na pangalan. Siya
Pero yung sampayan po kasi namin sa mismong garahe namin. Yung ibang mga damit ko, hindi ko manotice kung nalalapan ko siya. Aksidente lamang din umano ang pagkakatunton sa mga underwear. Nawalan daw kasi ng kalande-uling ang isa sa mga residente at sinabing ang sospek ang huling lumabas ng kanilang bahay. Siyempre flashlightan nilang ganyan, madilim yung bahay niya. Bumungad sa kanya mga bra, ganyan. Tapos nung nagpatawag na kami ng barangay, pag-open ng barangay sa bahay niya, totally talaga bumungad sa damakmak na panty. Unang-una pa nga doon is yung nakaibabaw yung bra ko, ma'am, may nadalaw. Aabot sa 2 sakong puno ng bra, panty, kasama na rin ang iba pang damit pang ibaba ang narecover sa bahay ng sospek na hiniling na rin na huwag pangalanan. Hindi na rin siya sinampahan ng kaso. Ininterrogate po namin sa barangay. Trip lang naman daw niya, ma'am. Dami raw sa loob ng bahay niya, ma'am. Inihigaan lang daw naman niya. Pinakusap na lang namin yung tao. Napagkasunduan naman nila na umalis na lang siya doon sa lugar na yun. Nasa barangay hall ang mga na-recover na underwear. Ang ilan, kinuha na ng mga may-ari at ang iba, posibleng ibaon na lang sa lupa at sunugin na lang dahil madumi na rin ang mga ito. Ayon sa eksperto, posibleng dumarana sa problema sa pag-iisip ang ilan sa mga may ganitong kondisyon, kaya importante na maipatingin sila sa mga espesyalista. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Window hour policy sa sentro ng Mangaldan, Pangasinan muling ipinatupad matapos buksan ang bahagi ng Arellano Street. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Muling ipinatupad ng Public Order and Safety Office ang window hour policy sa mga pedicab at tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Sinimulan ng buksan sa mga motorista ang bahagi ng Arellano Street matapos isailalim sa konstruksyon. Yung curing period nung Arellano Golia Street ay tapos na. Kaya binuksan na. So, yun naman ibinalik na namin yung window hour sa Rizal Avenue o Central Business District ng bayan ng Mangaldan. Laking ginhawa sa mga pedicab driver ang pagbubukas sa bahagi ng Arellano Street. Laking abala pa umano kung iikot pa sila upang makadaan. Malaking ginhawa na rin kasi yung mga namamalingki, hindi na sila pumupunta dito sa paradaan namin dito sa labas. Saka kung sakali marami silang dala, at least doon na sila sasakay sa dating paradaan namin. Makakaliwag na kami, makakadaan na kami dito. Wala nang problema sa traffic dito. Wala nang mga sasakyan dito, makakadaan na. Ang pagpapatupad ng window hour policy ay paraan upang maibsan ng mabigat na daloy ng trapiko ngayong holiday season. Naka-alerto naman ng Public Order and Safety Office sa pagpapatupad ng batas trapiko sa bayan. Tuloy-tuloy na po iyan. Nang sa ganun naman na maibsan yung trapiko dahil nga ho, lalo sa peak hour sa umaga, talaga hong napaka-traffic, Ma'am Claire. Kaya pinapakiusap namin sa mga pedicab at tricycle, yung mga toda, poda na bumalik sa dati. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Kaso ng overcharging sa tricycle iniinda ng ilang bisita sa night market and bazaar sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye sa report. Nagbayad daw ng 150 pesos na pasahe si Aling Cora mula Calasiao Plaza patungo sa Barangay Buad. Nakipagsagutan pa raw siya sa tricycle driver dahil sa mataas na singil sa pasahe. Kasi pag sumakay ka, dapat makikita mo na yung fare yung nakalagay doon kung hanggang saan kilometro yung pupuntahan mo. Mamaya may maniningil sa'yo. Arkila na lang, ma'am. Mula Dagupan City, bumisita lamang daw siya sa bayan ng Calasiao para makisaya sa food bazaar at night market, pero isa pala siya sa mabibiktima umano ng overcharging. Bagamat may 2020 free sticker ang mga tricycle, hindi rin niya malaman kung magkano ang pasahe dahil wala namang nakakabit na fare matrix sa loob ng tricycle. Halimbawa, pag eksakto lang yung dala mong pamasahe mo, tapos biglang sumakay ka, tapos ay ganito man pala yung bayad. At least dapat may ilalagay silang mga kung ilan yung bayad mo. Paliwanag ng Public Order and Safety Office na pulong na lahat ang mga miyembro ng TODA sa bayan na 20 pesos ang minimum fare sa kada pasahero. Depende kung magkano sa mapag-uusapan ng arkila. Pag nagsumbong sila sa amin, yun. Pero pag hindi sila magsusumbong, walang magagawa. Depende sa na yun, ma'am. Pero talaga minimum na 20.
Paano pag malayo, sir? Depende na sa usapan yun. Ayon sa Kalasyaw LGU, nakabinbin pa rin sa Sangguniang Bayan ang pagpapatupad ng fare matrix. Pabago-bago rin kasi ang presyo ng langis kaya hirap magpatupad ng standard na karagdagang pasahe. May mga itinalagang POSA enforcer sa gabi para masolusyonan ang problema sa overcharging at kolorum. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Thousand of Roses, atraksyon sa isang barangay sa Dagupan City at spare parts ng sasakyan na hindi na ginagamit, agaw pansin din. Tunghayan sa report. Ang Thousand Roses sa Cebu at Nueva Ecija may hatid na good vibes sa mga Dagupenyo ngayong magpapasko. Ito kasi ang inspirasyon ng Christmas pasyalan sa Barangay Maluwad na binuksan na sa publiko. Tinawag itong Thousand of Roses Christmas Attraction. Makikita rito ang mga nakabibighaning artificial roses. Ang dating bakanteng lote na pinagtatapunan lang ng basura, nag-transform sa dami ng pailaw at dekorasyong pampasko. Tayo naman nag-isip ng ganito para hindi na lumayo at hindi na kailangang magpamasahe, mag-ipon para makapag-picture sa mga ganito. Sa pagbubukas ng Christmas pasyalan, hinaranan ng grupo ng mga kabataan ang mga bisita gamit ang ukulele. Dito sa fishery kasi, madalas walang masyadong ilaw, ganun. Then napabilib lang ako kasi naisipan nila nagawan ng ganito dito. Before po, tapunan po siya ng mga recycled bottles, mga cans po. Tapos, and ngayon, yung mga recycled na yun, ginawa nilang ganito po. Yun, maganda po talaga. Atraksyon din sa Christmas pasyalan ang mga spare parts ng mga sasakyan na ginawang disenyo. Inaabangan din sa Christmas pasyalan ang itatayong night market at food stalls. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang sugatan matapos na matupok ng apoy ang gas station sa Bungabo, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Sa amateur video na ito, makikita ang malakas na apoy na tumupok sa isang microgas station sa barangay Sisilang, Bungabo, Nueva Ecija. Nasugatan sa insidente ang isang empleyado ng gasolinahan na ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital. Bukod sa gasolinahan, nadamay rin ang truck na nagdadala ng mga supply ng gasolina at diesel. Magbubukas kasi sila mga maliliit na gasolinahan yung mga uso ngayon. So, nagka-transfer sila ng mga produkto. Iniwan ko kanina, sabi ko, kampanya naman ako at kabisado naman na nila yan. So, aksidente, meron daw nag-spark. So, maliit na apoy. Inabot ng mahigit isang oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Wala po kasi talagang nakakita kung paano po talaga nangyari. Nag-iimbestiga pa po kami. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyo sa sunog. Sinisikat ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng gasolinahan. Medyo mahirap po kasi po yung apoy niya dire-diretso po. Hindi naman po mapatay agad ng tubig. Bali, hinintay lang po namin halos maubos yung gasolina. Kaya po umabot kami sa second alarm. Yun naman po ang katandaan ng nadamay na bahay. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Naglabas ng alerto ang Aviation Security Office matapos mawala ang isang maliit na eroplano na bumabiyahe sa coastal town ng Palanan at Makunakon sa Isabela ngayong araw, November 30. Matapos itong mabigong makarating sa Palanan Airport sa Isabela. Sa ulat ng Aviation Security Unit 2, lumalabas sa galing sa Kawayan Domestic Airport ang Cessna plane na may tail number na RPC 1234. 9:39 na umaga sakay ang pilotong si Captain Levy Abul II kasama ang isa pang hindi pa nakikilalang pasahero pero hindi pa nakakarating sa paliparan ng Palanan. Nakikipag-ugnayan na ang aviation workers sa Kawayan Airport Tower dahil nawalan ng komunikasyon ang aircraft at hindi sila makontak ng piloto. Samantala, pagdami ng ambulant vendors sa downtown area, sanhiraw ng pagbigat ng dali ng trapiko sa Dagupan City ayon sa POSO. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio.
Russell? Chris, habang papalapit ang Pasko, mas tumindi naman daw ang daloy ng trapiko sa ilang kakalsadahan dito yan sa Dagupan City. Ayon sa Public Order and Safety Office, dahil din umano ito sa paglipana ng mga ambulant vendor. Mahigit 100 ambulant vendor ang apektado ng pagbubukas ng Christmas baratilyo sa Dagupan City. Nawalan sila ng pwesto, kaya nagsulputan sa downtown area. Sa gilid ng bangketa na lang pumwesto ang ambulant vendor na si Alan. Inilatag niya sa kalsada ang mga panindang gulay. Kailangan niya raw kumita ngayong magpapasko. Pag rolling, maganda yung pagbibinta kasi hindi sila barat. Magandang, saka mga suki ko lang ang binibintang ko pag rolling, naubos. Paninda. Kasi mura lang yung bintang namin dito eh. Problema ng Public Order and Safety Office ang paglipana ng mga ambulant vendor ngayong holiday season sa downtown area. Nagpapabigat daw ito sa traffic, lalo na sa mga gumagamit ng kariton. Nandyan lahat ng mga nagbebenta, nandyan sa ay siyempre sumisikip pa yung daan natin. Kaya every time na pagdating ng alas 5, nandyan ho kami hanggang wala nang traffic. Ayon sa Anti-Littering Task Force, simula alas 3 ng hapon na lang papayagang pumwesto sa downtown area ang mga ambulant vendor. Lagi naming sinasabihan na hanggat maaari, gutter area lang po sila at hindi gaano makasakop sa kalsada. So nakatutok po tayo, nakatutok din po ang ating kasama sa Task Force Anti-Littering para mamonitor po sila lagi. Chris, ayon naman sa Anti-Littering Task Force, patuloy din yung pagsasagawa nila ng clearing operation para matiyak na hindi lumalagpas sa kalsada itong mga ambulant vendor at hindi mag-cause ng talagang matinding traffic. Ipakita ko lang, Chris, yung sitwasyon dito sa downtown area ng Dagupan City. Makikita natin, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan, pero ang talagang matinding traffic ay doon sa mga intersection, which is nandun naman nakantabay ang mga POSO personnel maging yung Anti-Littering Task Force para nga magbantay sa seguridad sa kalsada. At yan mula latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Mahigit 200 na alagang aso at pusa ang nabakunahan kontra rabies sa isinagawang anti-rabies vaccination ng Municipal Agriculture Office sa Barangay Buenlag, Mangaldan, Pangasinan. Tiniyak ng Municipal Agriculture Office ang kanilang maagang procurement ng bakuna. Patuloy ang pag-iikot ng Municipal Agriculture Office sa bayan upang paigtingin ang anti-rabies vaccination. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasong kriminal inihanda na ng PNP laban sa 3 sospek sa nangyaring bus shooting incident sa Caranglan, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Inaasang isasampa anumang araw ang kasong kriminal laban sa 3 suspect sa pagpatay sa mag-live-in partner na pinagbabaril sa loob ng pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nire-review na lang ng mga abogado ang mga dokumento kabilang ang mga sinumpaang salaysay ng mga kaanak ng biktima at ilang witnesses. Yung mga sinumpaang salaysay po ng mga kaanak po ng 2 biktima, pati na rin po yung ating mga witnesses, ay sapat na po ito at tatayo po sa korte once na maisampa po natin yung kaso. Ayon kay Fajardo, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect kabilang ang 2 gunmen at mastermind sa tulong ng mga basyo ng baril na na-recover ng forensic group sa crime scene. Napag-alaman na ang baril na ginamit sa pamamaslang sa 2 biktima ay nagamit na rin sa 3 magkakahiwalay na shooting incident sa Isabela at Nueva Ecija. Nakakuha po tayo ng mga information that lead us to the identification po ng mga possible gunmen. Sa pagsasaliksik na po natin at may mga naipakita po tayo ng mga pictures at napalinaw din po kasi natin, ma'am, yung CCTV footage. Hindi pa isinapubliko ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Bagamat na-cremate na ang mga biktima, sariwa pa rin sa kanilang pamilya ang sakit at paghihinagpis.
Ipinapaubayan nila sa PNP ang investigasyon sa kaso. Mas gusto namin na ano na lang sa mga pulis, sila na lang ang bahala. Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, ang labis na init ng panahon at biglang paglamig ang dahilan daw kung bakit nagkakasakit ng influenza-like illnesses. Sa datos ng Center for Health Development Region 1, 9,032 ang kaso ng influenza-like illnesses na nagpakonsulta sa buong rehiyon. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa kasong naitala sa parehong taon noong 2022. Mga batang edad 1 hanggang 9 ang kalimitang tinatamaan ng naturang sakit. Ang sintomas nito ay ubo na tumatagal ng 10 araw, pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan, pagsusuka at pagdurumi. Sakaling makita ng sintomas, ayon sa otoridad, maigi na mag-isolate, uminom ng gamot para sa lagnat, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at magpahinga. Barangay checkpoint kung saan naniningil ng environmental fee inirereklamo ng ilang resort owners sa Lawag City. Nakatutok si Gab De Luna. Inirereklamo ng ilang resort owners ang barangay checkpoint kung saan naniningil ng environmental fees sa mga nagpupunta sa beach sa Caleb-Lawag City, Ilocos Norte. 20 pesos kada tao ang singil sa mga pumupunta sa dagat. Ayon sa presidente ng Resort Owners Association, marami umanong anomalya ang checkpoint tulad ng hindi pagsunod ng cut-off o operating hours nito. Wala rin umanong pirma at date ang mga ticket na ibinibigay sa mga pumapasok sa Caleb Beach. It's true. Mayroon silang ordinance na maningil, but hindi nasusunod yung ordinance nila. For example, beautification and maintenance. If you look at the seashore, itong shoreline natin, kayo na po makakakita dyan, malinis po ba yan? Okay, 7 p.m. ang cut-off pero naniningil pa rin sila after 7 p.m. Mariin namang itinanggi ng pamunuan ng barangay ang mga paratang. Wala namang reklamo na sir. Nag-stop na. Pinakita, yung mga deposit slip namin, pati passbook. Kasi ina-accuser na ako na binubulsa ko raw. Yun ang accusation niya. Kaya pinakita ko lahat sa kanya. Paulit-ulit nung September pa yan ma'am, nasagot ko na lahat yan. Apektado na umanong negosyo ng ilang resort owners dahil sa checkpoint. Sisimula na silang mangharas, so hinaharas tayo ma'am. Ngayon ma'am, hindi na tayo nakakapag-operate lagi-lagi because we fear for our safety. Dumulog na raw ang asosasyon sa DILG pero hanggang ngayon wala pa raw tugon ang kanilang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang DILG. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa LU, humanda na sa star-studded na Pasko sa Kapitolyo bukas, December 1. Huwag palampasin ang pagkakataon na makasama ang inyong paboritong kapuso stars na sila Rocco Nasino, Mikey Quintos, Matt Lozano, Riel Lomadilla at Jenny Gabriel. Alas 7 ng gabi sa Provincial Capitol Building, San Fernando City, La Union. At samantala, inaabangan na rin ang Queendom Live sa December 2, araw ng Sabado. Buong puwersa sila Jessica Villarubin, Marian Osabel, Hannah Priscillas, Thea Astley, Rita Daniela at Julian San Jose na maghahati ng isang maganda at masayang gabi ng musika. Huwag palampasin ang spectacular vocal powerhouse sa bansa. Queendom Live, 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Sa ibang balita, football clinic, pag-asa ang dala sa mga may hirap na kabataan sa Pampanga. Tunghayan sa report. Palaboy at nangangalakal ng basura. Ganito ang buhay dati ng 18 years old na si Harry James. Araw-araw kumakayod para may perang maiuwi sa pamilya. Mahirap lang po kami at kailangan po makahanap ng pagkain para po makakain sa araw na yan. Mahirap pero nagsumikap si Harry hanggang sa makilala siya at kupkupin ng isang foundation. Unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Marami po ako natutunan sa kanila in terms sa mga attitude, sa good manners, sa pagiging disiplinado po sa buhay para po maging success. Ngayon po nakaabot po ako sa pangarap ko at ngayon po meron din po akong maitutulong sa pamilya ko.
Umantabay at umagapay ang foundation sa mga batang kapuspalad tulad ni Harry para bigyan sila ng pag-asang magkaroon ng magandang bukas. Tinuturuan silang maging disiplinado sa pamamagitan ng football. Mga batang to are the poor children from all over the country. Pupunta ron to have food, shelter, clothing, and education. And then we give sports and the performing arts to build their character. I do believe that we have to share our success with our customer, shareholder, supplier, employee, and community. Para dalhin ang pag-asang ito sa mga kabataang Kapampangan, dinala ang football clinic sa Lubao, Pampanga. Napakaganda para sa isang tao, hindi lang sa bata, pero mas lalo sa bata na at an early age, mamomold mo sila na maging athletic. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 100 bata na mula 6 hanggang 18 taong gulang ang tinutulungan ng foundation. Ang ibang graduates ng foundation ay naging professional athletes na rin sa bansa. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 25 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.